is good. All the time. All the time. God is good. Palakpakan natin ang Panginoon. Mga kapatid, kung napapansin natin, ang unang pagbasa at ang ikatlo, ito yung Ebanghelyo ni Juan. Sa unang pagbasa ay nung panahon ni Propeta Isaías. Alam niyo ba kung ilang taon ang pagitan nito na halos pareho lamang ang kanilang mensahe? Ang pagitan nito ay 700 years. Biruin mo, no? 7 centuries, di ba? Napakahabang panahon. Kasi nga itong mga taga-Israel ay mahabang panahon na halos wala ng mga propeta nung panahon na iyon at sila'y pinatapon ng Panginoon sa Babylonia, sa Iraq. Kaya mapapansin mo, from Jerusalem to Iraq, napakalayo niyan. At sinabi rito, ipaghandaan niyo ang Panginoon ng daan. Anong daan? Disyerto yon. So napakalawak. Naintindihan niyo po ba? Napakalawak. Maliligaw ka para makauwi ka o makapunta ka sa Jerusalem uli. Makabalik ka. Kasi sila ay talagang napalayo sa Panginoon. Ang puso nila ay talagang tumigas, sila ay naging masama, at ang kanilang pangako sa Diyos, ang tipan, ay hindi na nila sinusunod. Yung kanilang mga batas tungkol sa pagmamahalan, tungkol sa pagmamahal sa Diyos, ay nakalimutan nila, kaya sila ay pinabayaan ng Panginoon na kubkubin ng mga taga-Babylonia o ng Iraq. At ikinadena sila, naglalakad sila sa init ng araw, biruin mo yon, gabi, umaga, katindihan ng init, binabagtas nila. Ang isang disyerto, at yung disyertong iyon ay isang napakasamang panaginip para sa kanila, sapagkat habang binabagtas nila yon, sila'y papalayo sa kanilang bayan. Iiwanan nila ang kanilang bayan. Yung ibang mga tao na iwan, yung mga mahihirap, yung mga politiko, pinatay, yung mga maharlika ay pinahirapan, at yung iba ay ginawang alipin doon sa Iraq o sa Babylonia. Halos taon-taon, generation by generation, dumaan ang mga henerasyon, sila'y lumuluha at sila ay nagsisikap, namimiss nila na bumalik muli sa Israel. Kaya ang Panginoon ay nagpadala sa kanila ng isang propeta, si Propeta Isaías, at sinabing, ipaghanda na ng daan ang Panginoon, ipaghanda na, sapagkat kayo ay kukunin na ng Panginoon. Aalisin na kayo sa hapis ng inyong buhay at pagkakatapon. Ganun siguro kayo nararamdaman nyo rin ito, lalong-lalo na yung mga taga-probinsya, taga-Mindanao, hindi man kayo inaalipin sa lugar na ito, nagpunta kayo dito para maghanap ng trabaho.
Dito kayo nakapag-asawa, nagkapamilya, nagkabahay. Pero ang puso ninyo ay nandoon sa inyong mga probinsya, sa inyong mga baryo. Hindi ninyo maalis sa inyong puso ang lugar na inyong pinanggalingan. Ganun ang kanilang nararamdaman, pero mas masahol pa pala. Dahil kasi nga, sila ay may pangako sa Diyos na sila'y magiging bayan ng Diyos. Sila'y may pangako sa Diyos na sila'y mananatili sa tipan nila sa Panginoon. Ngunit, ayun, pinabalik na sila ng Diyos. Ganun din sa Ebanghelyo ngayon, pero naiiba na siya. Si Juan Bautista, ang ginawang propeta, after 700 years, pinalitaw ng ating Panginoon ang isang tao, si Juan Bautista, at sinabing, narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. Iahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Parang dito, mukhang hindi na disyerto ang tinutukoy ng ating Panginoon, ng salita ng Diyos. Mukhang ang tinutukoy na dito ay ang daan ng ating mga puso upang ang Panginoon ay madaling makapasok at magawa niya ang pagliligtas sa sangkatauhan. Magawa niya ang pagbabago ng ating buhay. Yun yung gustong sabihin sa atin. Kaya ang panahon na ito ng Adbyento, panahon ng magpapasko, ay panahon ng paghahanda natin sa pagsilang ng ating Panginoon. Ang pagsilang ay hindi na history, hindi na istorya, sapagkat isinilang na ang Panginoon. Ang pagsilang ng Panginoon o yung kanyang pagdating sa atin ay something spiritual. Nandiyan siya, dumarating sa ating buhay. Baka hindi mo pinapansin ang kanyang pagdating. Kaya kung mapapansin mo, si San Juan Bautista, tinuruan tayo kung paano pakiramdaman ang Diyos, kilatisin ang mga pangyayari sa daigdig na ito sa ating buhay. Pakiramdaman mo ang Diyos. Si San Juan Bautista, isa naman siyang may kaya-kaya yan sa buhay kasi anak ng saserdote kaysa isang anak. Meron siyang karapatan na i-enjoy ang kanyang buhay, magpakasaya siya, maringal na pananamit, dapat mayroon siya, maraming mga pagkain, maayos na kabataan, dapat. Pero tinuturuan tayo, si Juan Bautista pumunta sa ilang upang sariwain ang paglalakad ng mga tao sa ilang nung sila ay ginapos, nung sila ay ipatapon, na ang mga tao sa ilang noon na nagsisisi, na talagang malungkot na iniiwanan nila ang kanilang bayan, wala silang ibang mapupuntahan, tatawagan
walang dilit iba kundi ang Diyos. Walang sarap ng buhay, walang bahay, walang pamilyang buo, walang pagkain na masarap, walang kabuhayan na maganda. Parang sinasabi ni San Juan Bautista sa atin, kailangan pumunta tayo sa disyerto. Pumunta tayo sa ilang. Eh, saan ka pupunta rito? Sa ilang. Wala naman disyerto dito. Ibig sabihin, pumunta ka sa tinatawag na pagsasakripisyo, pagtitiis. Pumunta ka sa pagdarasal na wala kang masisilungan, wala kang mapupuntahan. Only God. Diyos lamang. Eh dito sa daigdig na ito, ang dami nating mapuntahan. Pumunta ka dyan sa NLEX, ang daming makakainan, di ba? Pumunta ka lang dyan sa labas, ang daming makakalibang sa iyo, di ba? Andyan, malapit na ang SM sa Caloocan, di ba? Lilibangin ka niyan, di ba? Sa Pasko, lilibangin ka niyan. Pero ang sinasabi ni San Juan Bautista, hanapin mo ang boses ng Diyos, hindi mo yan matatagpuan sa mga layaw sa buhay, hindi mo yan matatagpuan sa material na bagay, matatagpuan mo yan sa iyong pag-iisa, sa iyong pagdarasal, sa iyong mga pagsasakripisyo ng paghahanap sa Panginoon. Kasi mahirap matagpuan ang boses ng Diyos. Sabi nga ni Santa Teresa de Avila at ni Mother Teresa, ang boses ng Diyos kapag ikaw ay nagdarasal, yan ay iyong maririnig. Sa katahimikan, maririnig mo ang boses ng Panginoon. Sa katahimikan, alam mo ang sinasabi ng Diyos. Sa katahimikan, alam mo kung ano ang boses ng Diyos at kung ano ang hindi boses ng Diyos. So may kita mo dito sa daigdig, ang daming boses. Boses ng kagutuman. Dahil natatakot kang magutom, di ba? Trabaho ka ng trabaho, mag-aaral ka. The only motivation ng kabataan, kaya ako mag-aaral, ayokong magutom, ayokong maghirap, ayokong magtrabaho. Kaya nagtatrabaho ang tatay, di ba? Para hindi mapabayaan ang pamilya. Maganda yon. Maganda yon. Pero yan ba ang boses na nagmo-motivate sa'yo sa daigdig na ito? Kung yan ang boses na nagmo-motivate sa'yo, nag-uudyok sa'yo, eh hindi mo maririnig ang boses ng Diyos. May isang boses na nandiyan dyan. Di ba? Hindi mo na siya naririnig. Kasi, ay, nag-aaral ako. Ay, tagumpay na ako. Pasado na ako sa board. Ay, magkakapera ako. Ay, magpapayaman ako. Ay, mag-aasawa ako. Tingnan mo yung boses na yon, yun ang nag-uudyok sa iyo, ang nag-uudyok. Pero naririnig mo ba ang boses ng Diyos na nagsasabi sa iyo, gusto kitang bigyan ng direksyon sa buhay mo. Bigyan ng kapayapaan sa iyong buhay. Di ba? Minsan, yung boses ng daigdig, katulad halimbawa, yung gusto mong sumikat, boses ng teknolohiya, di ba? Gusto mong gumwapo ng gumwapo, gumanda ng gumanda, yan yung mga boses na yung naririnig. At pinapaalalahanan tayo na mayroong Diyos. Pakinggan mo siya. Kaya nga nung sinabi ko nung nakaraang linggo, di ba? Magtanong ka na sa iyong sarili. Yearly, itanong mo ito, lalong-lalo na pag magsisimbang gabi. Tanungin mo ang sarili mo, di ba? At tanungin mo din ang Diyos.
ano pa kayang gusto ng Diyos sa aking buhay? 'Di ba? Panginoon, meron ka po bang sasabihin sa akin ngayong taon na ito? 'Di ba? Baka ang layo-layo mo na, baka kung saan ka na dinala ng pagkakatapon, baka naligaw ka na sa disyerto, 'di ba? Sa magulong daigdig na ito, baka mayroong sinasabi sa iyo ang Panginoon. And then yung pinakamadali daw na landas na tuntunin, pinakamadaling balikan na landas ay ang landas ng pag-uwi sa pamilya. Isa pa rin yun, baka pwedeng tignan natin, baka ang layo-layo mo na sa magulang mo, ang layo-layo mo na sa pamilya mo, di ba? Ang layo-layo mo na sa pamilya ng Diyos. Saan ka na napunta? Baka sa sabungan. Saan ka napunta? Baka sa mga barkadahan lamang. Baka wala ng pag-ibig sa iyong puso. Yung pinakamadaling uwian na landas at balikan ay ang pag-uwi sa ating tahanan. Baka mapakalayo na ng puso mo sa iyong magulang. Baka may mga pag-aaway kayo. Minsan ay magkatabi kayo pero nasa isang bahay kayo, wala namang pagmamahal. Di ba? Ano yung dahilan? Bakit ang layo mo ngayon sa magulang mo? Samantalang ang nanay mo, yakap-yakap ka niyan, ang tatay mo, yakap-yakap ka niyan ng maliit kayo, dinadala ka pa niyan sa eskwelahan. Pero ngayon, bakit ang layo mo na? Di ba? Anong landas ang iyong tinahak? Ito ba'y landas ng pag-uwi? Kaya ang sinasabi ng Diyos kay San Juan Bautista, ipaghanda mo ng daraanan ang Panginoon sa buhay ng mga tao, lalong-lalo na sa pamilya. Di ba? Kailangang umuwi sila. Ngayon nga, magsisimbang gabi tayo. Uuwi tayo ng 9 na gabi sa Panginoon. Sana sama-sama ang pamilya. Magninilay muli tayo. Atin muling sasariwain ang sinasabi ng Diyos na tayo magmahalan, na tayo magtulungan, na tayo maging mabait sa isa't isa, na tayo magpatawaran. Hindi yung boses ng daigdig na ito ang siyang sinusunod mo, kundi ang boses ng Diyos. Una sa lahat, ang ating sundin. Kaya mga minamahal na kapatid, welcome po sa simbang gabi, na ating gagawin sa ating parokya. Nawa ito ay ang isang disyerto na kung saan maririnig natin muli ang Diyos na sasabihin natin, Ikaw, Panginoon, ang aming pag-asa. Patawarin mo ang aming mga pagkakamali. Patawarin mo ang aming mga pagkukulang. Kami bumabalik. Wasak ang aming puso. Kami mga sugatan. Kami mga nalulumbay at nalulungkot. Kami na nagsakitan, bumabalik kami sa iyo. Gusto naming matutunan muli ang landas ng pag-uwi sa iyo at sa aming pamilya at sa pamilya ng simbahan. Good luck po. Tulungan nawa tayo ng Panginoon bago magpasko na ma-realize natin yung mas mahalagang bagay kisa sa mga material na bagay na naglalayo sa atin sa isa't isa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Ngayon, sa katahimikan ng ating puso, habang inaawit natin, alam kong may magagawa ang Diyos, ang ating mga panalangin ay ating hingin sa Kanya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Itaas natin ang ating mga kamay. Alam kong diringgin ng Diyos ang samong ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samong ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Iham natin ang awitin. Panginoon naming Diyos, salamat po. Patuloy naming naririnig ang iyong boses sa aming puso. Ipinagdarasal po namin ang aming mga mahal sa buhay na hindi na naririnig ang iyong boses dahil masyado nang napalayo sila sa iyong salita, sa iyong simbahan. Napalayo na sila sa iyo. Kaya yun ang una sa lahat, Panginoon, pinagdarasal namin ang aming sarili at ang aming pamilya na naway makabalik kaming muli sa iyo. Mamahal ka namin muli at maging pag-asa ka talaga ng aming buhay. Alam namin ang mga bagay sa daigdig na ito na pinag-aaksayahan namin ng aming panahon, ng aming buhay, ng aming kakayanan, isip at puso. Itong lahat ay hindi mananatili sa amin. Lahat ito'y mawawala. Ang tanging matitira ay ang pag-ibig namin sa Diyos, sa iyo, at pag-ibig namin sa aming mga mahal sa buhay at sa kapwa-tao. Kaya pinagdarasal namin ang aming pamilya, Panginoon, tulungan mo kami sa mga suliranin, problema na naglalayo sa amin, sa isa't isa at sa iyo. Tulungan mo kami sa aming mga pangangailangan. Tulungan mo din ang aming mga pangarap. Panginoon naming Diyos, nandito din kami para sa mga mahihina naming kapatid na may karamdaman na napababayaan. Panginoon, bigyan mo po sila ng saya, lalong-lalo na sa panahon na ito, ng kagalingan. Ang lahat pong ito ay aming inihiling sa pamamagitan ni Kristong darating muli sa aming puso. Salamat po. Alleluia. Alleluia. Alleluia, alleluia.
upang tayo ay kunin. Sabihin mo sa katabi mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, sabihin mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, marami pong salamat, Panginoon. Narinig ka muli namin. Salamat po. Ang lahat ng aming iniling ngayon ay iniling namin sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Purihin natin ang Panginoon.